Magandang araw po, Miss Fujiko, at sa lahat ng tagapakinig sa channel mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Jetro. 21 years old at nasa 4th year college na. Hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, bukod sa binayayaan ako ng gwapong muka, matangkad din ako at nasa 5'10" ang height ko. May matipunong katawan dahil nag-gym ako. Totoo na maraming babae ang nagkakagusto sa akin, sa campus man o maging sa lugar namin, at yung iba mga kaibigan ko pang babae. Ganon pa man, ay hindi ko ginagamit ang itsura ko para makapanloko ng kababaihan. Isang araw, dumating sa bahay namin si Tito Ramon. Siya ang bunsong kapatid ni Daddy. Close kami ni Tito Ramon. Sa katunayan, ay spoiled ako sa kanya. Siya ang takbuhan ko kapag pinapagalitan ako ni Daddy. Kuya, sa darating na linggo na ang binyag ng pamangkin mo. Sana makarating kayong lahat. Pero itong si Jetro ay talagang ipagpapaalam ko sa inyo para may makatulong man lang ako sa pag-aasikaso sa mga bisita. Wika ni Tito Ramon. Pumayag naman agad sina Daddy at Mami. Habang nag-uusap sila sa sala, ay dinig ko na a-attend din daw sila Ninong Ray at asawa nito na si Ninang Ashley. Napagkasunduan nila na lahat kami ay a-attend kasama ang dalawa ko pang kapatid. Pero kuya, alam mo namang nakakaawa din si Paring Ray. Abay balita ko, diabetic na siya. Wika ni Tito Ramon. Hindi naman nakakapagtaka yon dahil bukod sa lahi na nila ang diabetic ay mahilig pa sa masasarap, mamantika at matatamis na pagkain si Paring Ray. Sagot naman ni Daddy. Naku, malaking sakripisyo talaga yun para kay Maring Ashley. Ang bata pa niya para mag-taste na walang ganap sa kanilang mag-asawa. 49 na si Paring Ray, habang 32 lang si Maring Ashley. Sabat naman ni Mami. Hindi ko lubos na maunawaan kung bakit at paanong naging kawawa ang Ninang Ashley ko. Porket ba diabetic ang Ninong Rico ay kawawa na siya? Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ko at binuksan ang laptop ko. Saka ko lang lubos na naunawaan ang lahat. Nang mag-research ako sa epekto ng diabetes sa isang lalaki. Tama nga sila. Malaking pagtitiis at sakripisyo ni Ninang Ashley dahil hindi na pala gumagana masyado ang sandata ng isang diabetic na lalaki pagdating sa responsibilidad nito sa gabi sa asawa nilang babae. Ini-stalk ko na rin ang Facebook ni Ninong Ray at Ninang Ashley. Healthy living, nagyo-yoga at nagsusumba pala si Ninang Ashley. Hindi na ako magtataka kung bakit sexy at parang dalaga lang ang katawan nito. Araw ng linggo, alas 8 pa lang ng umaga, ay nasa bahay na kami ni Tito Ramon. Marami na silang bisita at karamihan ay kamag-anak ni Tita Aida, ang asawa ni Tito Ramon. Hinanap na agad ng mga mata ko sina Ninong Ray at Ninang Ashley, pero wala pa ang mag-asawa. Kaya pilit kong nilibang ang aking sarili sa pakikipaglaro sa mga pinsan kong teenager. Makalipas ang halos kalahating oras ay dumating na din sa wakas sina Ninong Ray at Ninang Ashley. Nagmano agad ako sa kanilang dalawa. Tuwang-tuwa si Ninong Ray nang makita ako. Abay binata na pala't napakapogi nitong inaanak ko. Manang-mana ka talaga sa ninong. Nakangiting wika ni Ninong Ray. Nagtawanan ang lahat ng naroon. Si Ninang naman ay tahimik lang, pero nakangiti. Napansin ko na titig ito sa akin. Parang nailang tuloy ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala na mas maganda pala sa personal si Ninang Ashley.
Mas sexy ito at maputi. Alam kong mali ang magka-crush sa kanya. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na titigan siya. Dahil sa ilang taon na hindi nagkita sina Daddy, Tito Ramon at Ninong Ray. Kaya nagpayabangan sila kung sino ang pinakamalakas pa ding uminom. 3:00 na ng hapon nang isa-isa nang nagpaalam ang mga bisita. Lasing na din si Daddy, Tito Ramon at Ninong Ray. Sinubukan ko silang pigilan, pero sinabihan nila ako na hayaan lang sila at minsan lang silang magkita. Mag-aalas 8 na ng gabi nung nagkayayaan na silang umuwi. Jetro anak, ihatid mo na sa kanila sina Ninong Ray at Ninang Ashley mo. Lasing na lasing ng ninong mo. Baka maaksidente pa sila kapag siya pang nag-drive pa uwi. Wika ni Daddy. Kitang-kita ko ang pagkatuwa sa muka ni Ninang Ashley. Wala akong nagawa kaya pinagtulungan naming buhatin si Ninong papasok sa kotse nila. Magkatabi kami sa unahang upuan ni Ninang Ashley. Langhap na langhap ko ang amoy ng mamahalin niyang pabango. Ilang taon ka na nga, Jet? Tanong ni Ninang. 21 na po, Ninang. Nakangiti kong sagot. Grabe, ang tangkad mo, no? Siguro ang daming babae ang nagkakandara pa sa'yo. Tanong niya uli. Kakamot-kamot ulo na napangiti ako. Hindi ko alam kung oo ba ako kasi yun naman talaga ang totoo o wag ko nalang sagutin si Ninang Ashley. Medyo nakainom na din si Ninang. Kainuman niya sina mami at mga tita ko kaya mahahalata rin na tipsy na siya at namumula ang mga pisngi na lalo pang nagpaganda sa kanya. Nagulat ako nang tapikin niya ako sa hita. Hinayaan ko lang siya noong una pero nag-iba ang pakiramdam ko nang pisilin niya ito. Come on, Jet, chill ka lang, okay? Hindi nangagat ang ninang mo. Humahagig-gig na wika ni Ninang. Lingid sa kaalaman niya na may nagalit na sa parte ng katawan ko. Mabuti na lang at nakapantalon ako kaya hindi halata. Napabuntong hininga na lang ako at nagpatuloy na itinutuon ang mata sa kalsada kahit pa napakakulit ni Ninang at kung ano-ano ang green jokes na sinasabi niya sa akin. Doon ko tuloy mas napatunayan na tama ang sabi ni Tito Ramon. Hindi na nagagawa ni Ninong ang obligasyon niya kay Ninang, kaya medyo mainit na ito sa usapang ligaya. Namalayan ko na lang na nasa tapat na kami ng bahay nila. Pababa pa lang kami sa kotse nang biglang umambon, kaya nagmamadali kami ni Ninang Ashley at pinagtulungan naming buhatin si Ninong papasok sa maganda at malaking bahay nila. Sa sofa namin pinahiga si Ninong Ray at baka mahulog pa daw ito sa hagdan kapag iniakyat pa namin, sabi ni Ninang. Dito ka na lang magpalipas ng gabi, Jet. Tatawagan ko na lang ang mami mo para ipagpaalam ka na dito ka na matutulog. Alam mo kasi, mabilis bumaha ang daan dito. Baka saan ka pa abutin, mas mahirap yun. Wika ni Ninang Ashley. Pumayag naman si mami noong kausapin siya ni Ninang. Mas mabuti na nga daw ganun ang gawin ko. Kaya napanatag na ako. Inihatid ako ni Ninang sa guest room. Pinahiram din niya ako ng shorts at t-shirt ni Ninong Ray. Shower ka muna, Jet, tapos baba ka. Shot tayo konti sa kusina. Medyo nabitin ako dun sa binyagan. Inaalala ko kasi ang ninong mo. Wika ni Ninang. Pumayag naman ako. Nakaramdam pa nga ako ng excitement. Nagpaalam din si Ninang na maliligo din daw muna siya. Habang nasa banyo, ay ganadong-ganado ako. Kinuskos at sinabon kong mabuti ang buo kong katawan.
Kung ano-ano na din ang pumapasok sa isip ko. Kinikilig ako kapag naiisip ko ang naglalakihang kayamanan ni Ninang sa harapan. Halos kalahating oras akong nagbabad sa banyo at nang matapos na ay nagmamadali na akong lumabas at nagbihis. Kalalabas ko lang sa kwarto nang biglang bumukas din ang isa pang pintuan di kalayuan sa kwarto ko. Nanlaki ang mga mata ko nang lumabas si Ninang Ashley. Bagong ligo ito, nakalugay ang hanggang bewang na buhok, naka-nighties ng manipis at talaga namang nabuhay ang mga ugat ko sa katawan. Wow, ang fresh naman ng inaanak ko. Kita mo nga naman, parang sinukat lang sa iyang damit ng ninong mo. Nakangiting wika ni Ninang. Hinawakan niya ako sa kamay at magkasabay kaming bumaba sa hagdan. Nakita ko na tulog pa din si Ninong Ray sa sala. Sabi ni Ninang, bukas pa daw ito magigising. Isang mamahaling alak ang inihanda ni Ninang Ashley. Nagluto din siya ng sisig para sa pulutan namin. Masaya akong pinagmamasdan siya habang nagluluto. Nang matapos na siyang magluto ay nag-umpisa na kaming uminom. Heart-to-heart confession ang naganap. At yun nga ang inirereklamo ni Ninang, ang kawalang kakayahan ni Ninong pagdating sa bagay na yon. Biruin mo, Jet, 27 years old pa lang ako magmula noong hindi na maibigay ng ninong mong obligasyon niya sa akin bilang asawa. 5 taon na. 5 taon na ako nagtitiis na dapat ay hindi naman ako kailangang madamay. Pakiramdam ko tuloy, 2 na kaming may sakit na diabetes. Wika ni Ninang. Nakaramdam ako ng awa para kay Ninang Ashley. Napatunong tuloy ako sa aking sarili. Sapat ba talagang dahilan porket may sakit ang asawa mo ay dapat lang na magtiis ka na din? Paanong pangangailangan mo bilang tao? Tulad niya na bata pa kong iisipin at nasa kalagitnaan pa si Ninang ng pagiging mainit sa bagay na yon. Pero ano nga ba ang mga dapat niyang gawin sa ganong klase ng problema? Jet, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Pero kung ayaw mo naman ay ayos lang. Maiintindihan ko, wika ni Ninang. Bigla akong kinabahan. Hiniling ko na sana madali lang ang sasabihin ni Ninang sa akin. At sana, kaya ko din itong ibigay. Dahil ayoko naman na magtatampo siya sa akin. Sige po, Ninang, ano po ba yon? Tanong ko. Kung pwede sana ay ikaw na ang pumuno sa kakulangan ng ninong mo. Makakaasa ka na walang sino man ang makakaalam ng gagawin natin. Wika ni Ninang. Nagulat talaga ako sa sinabing yon ni Ninang. Natulala ako ng ilang minuto bago nakapagsalita. Sige po, Ninang. Pumapayag po ako sa hinihiling mo. Sagot ko. Hindi na sumagot si Ninang. Hinawakan niya ako sa kamay at niyaya sa guest room kung saan ako tumuloy. Pagkapasok pa lang sa pinto ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad nang sinimulan ang kanyang nais. Masasabi kong ibang level ang uhaw niya sa mga bagay na yon. Sa bagay, 5 taon ba naman na ipinagkait sa kanya ang bagay na karaniwang ginagawa ng mga mag-asawa ng halos gabi-gabi. Tapos siya, tuloy ay inabot ng 5 taon na walang bumibisita sa kanyang natutuyong palayan. Ang totoo niyan, hindi muna ako masyadong kumilos. Hinayaan ko na lang siya ang mag-guide sa direksyong gusto niyang patunguhan. At sa dami ng nais niyang gawin, ay inabot talaga kami ng mahigit 1 oras na naging sobrang abala sa loob ng silid. Noong makatapos ay nagpasalamat siya sa akin at sinabing
matulog na raw ako at lilipat na rin siya sa kwarto nila. Hayaan na lang daw namin si Ninong na doon umagahin sa sala. Kinabukasan, ginising ako ni Ninang na mga past 5 a.m. Gising na, Jet. Umalis ka na kaagad at maya-maya lang ay magigising ng Ninong Ray mo. Wika ni Ninang Ashley. Nagmamadali akong maligo at nagbihis. Pagkatapos kumain, ay inabutan ako ni Ninang ng 3,000 pesos. Wag na po, Ninang, kahit pamasahe na lang po ay okay na. Wika ko. Ay hindi. Sa susunod ay dadagdagan ko pa yan. Umalis ka na at mag-iingat ka sa biyahe. Nagpasalamat ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Habang sakay ng taxi ay napapangiti na lang ako. Kapag sinuswerte ka nga naman, libre na ang langit, may pera pa. Pero sa kabilang banda ay nakokonsensya din naman ako. At kahit ano pang sabihin ay mali talaga ang ginawa namin ni Ninang. Pero nangyari na ang lahat, kaya ang dapat ay mag-ingat na lang kami ni Ninang. Pagkarating sa bahay ay maraming tanong sina Daddy at Mommy. Marami akong ikinuwento, pero inilihim ko ang tungkol sa amin ni Ninang Ashley. Magmula noon ay tuloy-tuloy na ang naging relasyon namin ni Ninang. Hanggang isang araw, tumawag si Ninong Ray kay Daddy. Hinahanap niya ako at gusto daw akong makausap. Kumabog ang dibdib ko. Samot-sari ang pumasok sa aking isipan. Hindi kaya nalaman na ni Ninong ang tungkol sa sekretong relasyon namin ni Ninang? O anak, ang Ninong Ray mo. Gusto ko daw makausap. Nakangiting wika ni Daddy. Dahan-dahan kong inabot ang cellphone ni Daddy at kinausap si Ninong. Hello, inaanak. Kumusta ka na? Iimbitahan sana kitang mag-swimming tayo ng ninang mo. Alam mo anak, gusto ko lang minsan ng makakainuman. Kwentuhan lalo pa at alam mong may sakit na ako. Wika ni Ninong Ray. Dahil nakokonsensya talaga ako, kaya pumayag akong sumama sa lakad nila. Ako ang naging driver at tagapakinig sa mga kwento ni Ninong. Si Ninang naman ay ngingiti-ngiti lang. Alam ko na masaya siyang kasama nila ako. Pero syempre, nag-iingat din siya at baka makahalata nga sa amin si Ninong. Sa isang tago, ngunit magandang beach resort kami pumunta. Kwentuhan, tawanan, food trip hanggang sa nag-inuman na kami ni Ninong. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-inom nang mag-open siya ng kanyang problema. Alam mo nak, napakalaki na ng pagkukulang ko sa ninang mo. Dahil sa sakit kong ito, ay hindi ko na magampanan ang obligasyon ko sa kanya bilang asawa. Malungkot na wika ni Ninong. Nasa labas kami ng kwarto at nag-iinom habang may bonfire sa gitna. Si Ninang noon ay nasa loob na ng kwartong kinuha nila at magpapahinga. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kay Ninong Ray sa mga sandaling ngayon. Pero ang alam ko lang, may sundot ng konsensya akong nararamdaman. Kaya napabuntong hininga na lang ako. Ninong, siguro naman naiintindihan ni Ninang Ashley ang sitwasyon nyo. Hindi mo naman yan ginusto, diba? Tsaka mabait naman si Ninang. I'm sure naman na hindi magbabago ang pagmamahal niya sa'yo. Kahit pa may pagkukulang ka. Sana nga anak ganun pero madalas niya akong awayin at sisihin dahil hindi ko na raw iningatan ng kalusugan ko. Kaya ako nagkaganito. Palampasin niyo na lang po siguro Ninong sa kabilang tenga ang mga sinasabi niya. Mukhang dala lang ng frustration ng pagiging uhaw sa bagay na yun ang dahilan. Kaya niya yun nasasabi. Pero hindi ibig sabihin na nababawasan na ang pagmamahal niya sa'yo. Tumangu-tango na lang si Ninong at nakikinig sa payo ko
habang nakatitig sa apoy ng bonfire. Makalipas ang 2 oras naming pag-iinuman ay lasing na si Ninong. Natawa na lang ako dahil napakadali niya talagang malasing. Hanggang sa makita ko si Ninang na papalapit sa amin. "Jet, lasing na yang ninong mo, no?" "Opo, Ninang. Marami na rin kaming nainom eh." Paubos na ang isang long neck na alak. "Jet, tulungan mo akong alalayan si Ninang mo papasok sa kwarto namin. Hindi naman pwedeng dito natin to paumagahan." "Sige po, Ninang," sagot ko pa at inalalayan ko si Ninong sa bewang habang inilagay ko naman ang braso niya sa balikat ko. Agad ding umalalay sa kabila si Ninang, saka namin inilakad si Ninong papasok sa kanilang kwarto. Pagkalapag namin kay Ninong sa kama ay lumabas na ako agad ng kwarto. Tapos sumunod sa akin si Ninang. "Jet, hintayin mo ako sa kwarto mo ha. Aayusin ko ang lahat dito sa kwarto namin. Tapos, susunod na ako sa'yo doon." "Okay po, Ninang," sagot ko at pumasok na ako sa kwarto na kinuha nila para sa akin. Pagkalipas lang ng mga 15 minutes siguro ay may kumakatok na ng mahina sa pinto ng kwarto ko. Noong buksan ko ay nakita kong nagpalinga-linga pa si Ninang sa labas bago pumasok. Pagkapasok ay agad niya nang sinimulan ang kanyang nais. Talagang sinusulit ni Ninang ang pagkakataon na lasing si Ninong dahil inabot pa siya ng 2 oras sa loob ng kwarto ko dahil sa kanyang pagiging sobrang abala. Kinabukasan, bago kami umuwi, ay inabutan ako ni Ninang Ashley ng 5,000 pesos. "Para saan po ito, Ninang?" "Pwede sa serbisyo mo. Sige na, itago mo na yan. Baka makita pa ng ninong mo." Wika niya at agad nang akong tinalikuran. Mag-aalas 12 ng tanghali ay muli na kaming bumiyahe papauwi. Idinaan muna nila ako sa bahay namin bago sila umuwi sa bahay nila. "Ayun my loves, awat muna tayo saglit ha. Isusunod rin natin kaagad ang karugtong nito ngayon din mismo. Kaya abangan nyo na lang at huwag mainip. My loves, siguraduhin mo sana na nakasubscribe ka na sa akin ha. Subscribe na my loves. Libre lang naman yan at mapapasaya mo pa ako. Salamat ha. Take care my loves. Bye-bye."